Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Shrimati Siddha Sarupananda Paramahamsa Chidamini, Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaur Bhaktabindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Bol. Ang ating pong tatalakayin ay may pamagat o ang topic po natin ay may tema na life after death versus life after birth. November 1 po ngayon at dito po sa ating bansang Pilipinas ay naobserban po natin itong November 1 bilang undas o araw ng mga yumao nating mga kasama, kamag-anak, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Tinuturing natin na malapit sa ating puso. Tinuturing natin na mahal natin. Okay? So, sa salitang life after death o buhay pagkatapos ng kamatayan, ang kamatayan sa katotohanan, ayon sa tunay na sitwasyon talaga, hindi ayon sa maling pag-aakala. Ang kamatayan ay ang pag-alis, pagyao ng spiritual na nilalang, ng buhay na spiritual na nilalang, ng eternal na nilalang, spiritual na nilalang, pag-alis niya sa material na katawan. Wala po tayong magagawa. Ang material na katawan ay masisira at masisira. Maluluma, masisira, nagkakasakit, nasisira, na aksidente, nasira. Masisira at masisira ang katawan. At ikaw na eternal na nilalang, ikaw na walang kamatayang nilalang, aalis ka dyan sa namamatay na katawan. So, dahil po tayo ay eternal, kaya nga nang lagi ko pong inuulit-ulit sa mga pagtalakay ko, pag umalis ka sa iyong katawan, pag umalis tayo sa ating katawan, pag umalis ang tao sa kanyang katawan, siya ay patuloy na iiral. Dahil ikaw, ako, tayong lahat na kaluluwa, spiritual na nilalang, tayo ay immortal, tayo ay eternal. Sa katotohanan po, dahil ang katawan na to ay material, ito po talaga ay walang buhay. Dahil lamang sa impluensya ng spiritual na nilalang na nasa loob ng material na katawan.
ang katawan ay nagpapamalas, nagpapakita ng buhay. Nagpapakita ng katangian ng buhay. Ang dahilan ng pagkakaroon ng buhay, ang dahilan ng pagpapamalas ng buhay ng katawan ito ay ang spiritual na lilang. Ang buhay na lilang. Ikaw ngayon ay nasa loob ng iyong katawan, kaya yung katawan na yan ay nagpapamalas ng buhay. Kapag umalis ka sa katawan na yan, lalabas ang natural na katangian ng katawan na material, patay. Ang nagbibigay ng ganda sa katawan ay ang buhay na lilang, spiritual na lilang. Dahil po, lahat po ng spiritual lang ay magagandang nilalang. Ang katawan po ay pag inalisan na ng spiritual na lang ay mabubulok, maagnas. Diba? Babalik sa alabok. Alabok, babalik sa alabok. Material, babalik sa mas pino na kalagayan ng material. Ngayon po yan ay buo. Ang katawan natin ay buo dahil nagpapakita ng buhay dahil narito pa tayo. So, merong nagtatanong, meron bang buhay pagkaraan ng kamatayan? Okay. Meron bang pag-iral pagkatapos ng kamatayan? Meron. Sa mga nakakaunawa na tayo ay eternal na nilalang, maliwanag po sa kanila. Malinaw na malinaw sa kanila na patuloy silang iiral. Tayo po ngayon ay umiiral sa kasalukuyan, nasa loob ng katawan na to. Mga nakaraang panahon, umiiral na po tayo. Wala po tayong pagtigil sa ating pag-iral. Tayo po ay eternal. Pagkatapos ng ating pamumuhay sa katawan na ito na masisira at masisira, iiral pa rin po tayo. Patuloy tayong iral. Umiiral tayo ngayon, iiral tayo sa dating na panahon, at umiiral tayo. Umiiral na tayo ng mga nakalipas na panahon. Tayo po na spiritual na nilalang ay eternal. Pag sinabi pong eternal, walang simula, walang katapusan. No beginning and no end. Yun po ang ibig sabihin ng eternal. Hindi po ang sitwasyon natin ay wala tayo, tapos tayo isusulpot, mabubuhay, iiral. Hindi po. Simula't simula pa ay tayo umiiral na. Ang katawan po ang may simula at may wakas. Dahil ito po ay material. Pero ikaw na spiritual na lang, wala kang simula at wala kang katapusan. Noon pa tayo umiiral. At walang hangganan ng ating pag-iral. Meron po kasing konsepto o idea, akala na nauna yung Diyos, wala tayo, tapos nilikha niya yung Diyos, nilikha niya tayo. Ang nilikha lang po ng Diyos ay yung katawan, itong mundo na ito. Okay po. Pero po tayo, na spiritual na lang, andyan na yung Diyos, andyan na rin tayo. Kasabay niya tayong umiiral. We are existing side by side with the Supreme Spirit Soul, the Supreme Lord, the Supreme Father. Hindi yung nauna siya, tapos
nilikha niya tayo. Di po. Handyan ang Diyos, handyan na rin tayo, pero galing tayo sa Kanya. Handyan siya, emanating from Him, emanating from Him are us. Tayo, galing tayo sa Kanya. Handyan siya, handyan na rin tayo. Siya yung energetic, tayo yung energy. Energies. Okay? Handyan siya, handyan na rin tayo. Kasabay niya tayo, nag-exist. Dito po sa mundo na to, magkumpara natin yung sitwasyon na yan, handyan na yung sun globe, handyan na rin yung sun rays, and sunlight. The sun globe, yung araw mismo, galing sa kanya yung liwanag, saka yung rays, sun rays, sunlight. Diba? Yung heat. Okay? Heat, saka sunlight, galing sa araw. Diba? Pero siya yung source, yung araw. So, umiiral sila sabay. Diba? Hindi yung araw tapos wala yung liwanag saka init. Hindi eh. Basta andyan yung araw, andyan yung liwanag saka init. Ganito, andyan Diyos, andyan din na rin tayo. Yun po yung ang nagniningning na katangian ng ating pag-iral. So, napakasarap, sarap, masayang namnamin yung ating eternal na pag-iral, ating spiritual na pag-iral. Marami pong idudulot na kalungkutan, kasawian, at kung ano-ano pang di magandang bagay o damdamin ang mararanasan natin kapag mangmang po tayo sa ating spiritual na pag-iral. So, hindi pinag-uusapan ang tanong na tayo ba iiral o hindi iiral pagkatapos ng kamatayan. Pirmis po tayo iiral. May kamatayan o wala, patuloy tayo iiral. Ayaw po. So, hindi na tinatanong yan eh. Sa mga nakakaintindi. Yun na, meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Meron buhay. May pag-iral. Kasi po, katangian po natin yung buhay. Hindi po maalis sa atin yan. Yung buhay, yung pag-iral. Yan po tayo. Tayo ay buhay na lilalang. Okay po. Sa pa po kailangan po na maunawaan na meron po kasing pag-aakala na meron tayong kaluluwa o meron tayong espiritu. Inisip po kasi ng mga tao, tayo yung katawan at meron tayong espiritu o kaluluwa. Maging malinaw po sana sa atin na wala tayong kaluluwa. Tayo yung kaluluwa. Meron tayong katawan na material ngayon. Okay? Tayo yung kaluluwa na nasa loob ng katawan na ito. Ikaw yung driver na kaluluwa na nasa loob ng sasakyan na katawan. Katawang pisikal at katawang mental. Okay? So, kasi po merong konsepto na meron tayong kaluluwa. Maging malinaw po sa atin na ikaw yung kaluluwa. Hindi mo pag-aari yung kaluluwa. Ang pag-aari mo yung katawan, temporary mong pag-aari, pansamantalang pag-aari yung physical na katawan at mental na katawan. Yung kaluluwa, ikaw yun mismo. Okay? Yung driver, meron siyang pag-aaring kotse o meron siyang dinadrive na kotse. Okay? Hindi siya yung kotse. Kala kasi ng tao, kala natin tayo yung kotse at meron tayong driver. Maliin, din labo eh.
Ikaw yung driver, meron kang kotse. Ay. At yung kotse at saka yung driver magkaiba. Kaya nabubuhay yung sasakyan dahil may driver. Start niya yung sasakyan. Okay? So, punta po naman tayo sa buhay pagkatapos ng kapanganakan. Pagkatapos ipanganak. Po. So, kung ating pong pag-uusapan ay pag-iral pagkatapos kang ipanganak, ay meron siyempre. Ay po. Kasi po, tayo po ay eternal. Okay? Kapanganakan, meron tayong bagong katawan, okay? Bagong sasakyan, brand new. Minsan brand new, may mga sakit ng dala. O kaya may mga depekto na. Pero bago, brand new. At ikaw na driver, umiiral ka. Kasi nga po tayo ay iiral. Iiral, ano't ano man ang mangyari. May iwang katawang luma na o may bagong katawan. Patuloy tayong iral. Okay po. So, isa pang mensahe ng life after birth ay yung konsepto ng pagkakaroon ng kaligayahan sa ating buhay. Ayan po, pinanganak po, okay? Mayroong spiritual na lang, ikaw na nasa loob ng katawan. Iiral ka dyan. Ang malaking question mark, iiral ka ba ng maligaya, tunay na maligaya? Mabubuhay ka ba ng may buhay? O mabubuhay ka na parang patay? Mabubuhay ka na walang kabuhay-buhay? O mabubuhay ka na akala mo ay ikaw ay masaya, pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga masaya. Ang importante po sana, mabuhay tayo, umiral tayo, na meron tayo talaga natitikman na tunay na kaligayahan. Ay po. Sa buhay po ni Panginoong Jesus, minsan po, meron siyang inaya na isang sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Sabi niya, halika, sama ka sa akin, makinig ka sa akin. Maging alagad kita, maging follower kita. Halika na, sama ka. Ang sagot ng kanyang inaya na tao. Teka po, maestro, guro, mahal kong guro. Ililibing ko mo po yung aking meron po patay sa amin. Ililibing ko po muna. Katas ko pong malibing. Ay ako po yung susunod sa inyo. May ganung takbo ng pangyayari. So, inaya niya yung tao, sa sagot ng tao, meron lang po akong ililibing na patay namin. Paring magulang o kapatid. Hindi man din detalye o basta kasamahan sa kasambahay. At ang sabi ng Panginoong Jesus, let the dead bury the dead. Ilibing ng patay ang patay. Ilibing ng patay ang patay. Ibig sabihin, pwede ang isang tao ay umiiral pero siya ay walang buhay. Siya ay patay. Ang tinutukan niya, yung tao na inaaya niya, na sabi ay, dilibing ko muna yung patay, siya ay patay.
patay siya sa spiritual na karunungan at patay rin siya sa spiritual na kaligayahan. So, dalawa yung patay. Yung talagang patay na katawan, umalis na yung nilalang doon at ililibing daw niya. Diba? May patay po kami. Sabi ng tao, ililibing lamang po namin. Ililibing ko lamang po. Akala niya, yung tao patay. Hindi niya alam na ang tao ay patuloy na umiiral. Inalisan lang yung katawan. So ngayon po ay panahon ng mga undas po ngayon. Okay po. So, kultura po sa ating bansang Pilipinas na tayo ng mga umiiral ngayon ay ating pong inaalala yung ating mga yumao na mahal sa buhay. Tinuturing nating mahal sa buhay, magulang, kapatid, asawa, anak, kaibigan. Harinawa po ay maunawaan po natin na ang ating pong pinupuntahan sa libingan ay yung katawan po ng ating kaugnayan o karelasyon na kaibigan natin o kamag-anak natin o kapamilya natin. Nasabi natin kapamilya natin o asawa natin. Katawan lang po yan. Yung sinusunog po, yung kinikremate po, yun po yung katawan. Okay po? So, yung pong ating nakasalamuha, nakasama sa nakapiling na spiritual na nilang, na dating gamit-gamit ay yung katawan na nilagay natin sa libingan, ay nasa iba na po siyang lugar kung saan siya po'y umiiral. Patuloy po siyang iral. Kung hindi po lubusan ang kanyang spiritual na kamalayan, spiritual na pag-ibig, realisasyon sa kanyang spiritual na pagkatao, kung hindi pa siya lubusan na nakakamit ng spiritual na buhay, ay patuloy siyang mag-reincarnate dito sa material na dimension. Patuloy siya magkakaroon ng material na katawan. Kung siya po ay lubos-lubusan ng nagmamahal sa Diyos, siya po ay babalik sa Diyos. Okay po. So, ang punto po dito sa life, sa pangusap na life, after birth. Ito sa kalipunan ng salita na to, hindi man ito pangusap. Life after birth. Ang mensahe po nito ay pagkakamit ng tunay na kaligayahan sa pag-iral natin sa mundo na to. Sa kalungkutang palad, kasahuyang palad, sa hindi magandang sitwasyon, ang karaniwan po sa atin ay nag-aakala na ang kaligayahan, ang buhay, karoon tayo ng buhay sa pamagitan ng pagtatamasa ng mga material na bagay dito sa mundo na ito. Pagtatamasa ng material na relasyon sa material na mundo na ito. Katanyagan. Karoon ng mga alagad o followers. Kaya ang desisyon ng mga tao, dahil akala nila nandoon ang kaligayahan, ang desisyon po nila ay magpatuloy sa material na pamumuhay na mayroong ganitong sistema ng buhay.
pag-enjoy sa material na bagay, kayamanan, ari-arian, material na gamit, pagkaroon ng posisyon sa lipunan, magandang imahe, kilala, tanyag, may mga tagasunod, may mga ine-enjoy na kung ano ng mga bagay, sex, food, sleep. Dahil po mayroong gandong idea ang mga tao, ang desisyon po nila ay mamuhay ng ganito. Dahil akala nila doon po liligaya. Doon magkaroon ng buhay. Pag walang ganon, walang ligaya, walang buhay. Sa ganito pong desisyon na magpatuloy ng paghahanap ng kaligayahan sa material na buhay. Sa isang tao po na ganito ang kanyang desisyon, wala pong posibilidad na dumating sa kanya ang sitwasyon ng pagkaroon ng spiritual na kamalayan, ng God consciousness, o maghangad na magkaroon ng spiritual na kamalayan. Ang hangarin po kasi niya ay magpatuloy sa pag-enjoy ng material na bagay. At sa ganitong sitwasyon, hindi po siya makatikim ng tunay na kaligayahan na talagang tutugon sa hinahanap niya na kaligayahan sa kanyang puso. Pipiga at pipiga siya ng kaligayahan sa mga material na bagay. Kaya nga po nabanggit ko noong nakaraan, magiging buhay niya ay ang buhay na tinatawag na chewing the chewed, ang pagnguya sa mga nanguya na. Lahat po ng material na bagay dito sa mundo na ito, lahat po ng atoms, molecules na bumubuo ng mga materials na bagay sa mundo na ito, lahat po na yan ay bumubuo na dating mga iba pang mga material na bagay na sinikap ng enjoyin ng mga tao, mga nilalang na gustong lumigaya sa ganitong kaparaanan, material na bagay. Ang po yung mga material na bagay na yon, dahil yan po ay pansamantala, maluluma yan, ay masisira. O yung mga atoms, molecules na yon, na bumubuo ng dating material na bagay, ay bumubuo ngayon ng iba pang material na bagay. Meron po nga batas dito sa mundo neto na natawag na Law of Conservation of Matter and Energy. Okay. Ayon sa batas na ito ng Conservation of Matter and Energy, sabi po dito, matter can neither be created nor destroyed. It only transforms from one form to another. Yung pong material na bagay ay yung pong mga molecules, okay? Material energy, atoms. Handyan lang po yan. Umiiral na po yan. Okay? Hindi po yan nawawala. Bubuo lang po yan ng iba pang anyo ng material na bagay. Hindi yan mawawala. Okay? Handyan lamang yan. Nagbabago lamang yan ng anyo. Yung dating anyo, ganitong anyo niya. Ngayon, ganito naman yung anyo. Yung anyo dati na yan, ng material na bagay, ini-enjoy na, nginunguya na, pinipiga na, ng kung sino man na umiral para mag-enjoy. Pero hindi siya mag-enjoy. Ngayon po, bubuo naman may material na bagay ngayon uli na sisikap nating enjoyin. Tapos mawawala uli yung material na bagay. Tapos bubuo naman yung iba pang material na bagay. Meron namang magnanais na mag-enjoy dyan.
na hindi mo talaga siya mag-enjoy. Okay, so ang tanda nga po dyan. Kaya po tinawag yan na pagnguya doon sa nanguya na. Chewing the chewed. Okay. Kumbaga po, meron akong bubble gum. Okay. Lagay ko sa bibig ko yung bubble gum. Yan, ginuya ko. Squeeze. Tapos, hindi man tayo liligaya dyan. Tapos, yung bubble gum na to, nilagay ko dito sa ilalim ng upuan o ng mesa. Diba? Andyan lang siya. Tapos, binalisan ko na siya, binitawan ko na siya. Meron naman kukuha niya, tapos ngunguyain na niya uli. Hindi man siya liligaya dyan. Alisin sa bibig niya, iwan dyan sa isang tabi. Meron namang magsisikap na nangumuya dyan. So, ganito po yung sitwasyon sa mundo na to. Lahat ng pyesa dito, nabubuo sa material na bagay, ay sinikap ng enjoyin ng iba't ibang nilalang, kung sino-sinong nilalang. Pero, mabibigo po tayo na makatikim talaga ng tunay na kaligayahan sa material na bagay. Bawat piraso ng atoms o molecules, okay? Ang atoms po ay smallest particle of matter. Molecule po ay binubuo ng dalawa o higit pang atoms. Okay po? Lahat po na yan, bawat atoms, okay, ay walang kargang tunay na kaligayahan. Walang daladalang bliss o spiritual na kaligayahan. Zero. Bawat po, lahat po, bawat isang atoms, okay? Walang karga, walang dala, walang ibibigay sa iyo na spiritual na kaligayahan, walang bliss na dala. Okay po. So, kung pagpapatuloy natin ang estilo ng buhay na ito, okay, pagnguya sa mga nanguya na, pagpiga ng kaligayahan, sa wala man talagang ibibigay na kaligayahan, material na bagay, mangyari po sa atin, death after birth. Patay tayo na umiira pagkaraan ng tayo ipanganak sa mundong ibabaw. Ayun po. So, saan matatagpuan ang buhay? Saan tayo liligaya? Ano po ang sabi ni Jesus? Don't set your mind on earthly things. Set your mind on above. Di ba? Where Christ is seated on the right hand of God. Sa Bible po yan. Okay. Sabi po ni Jesus, my first and foremost commandment is you love God with all your heart, with all your mind, your entire being. Do His will. Serve Him. If you do this, you are truly my follower. Ang hinahanap po natin kaligayahan ay matatagpuan po natin sa Diyos. Diyos po, Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan. Kargado po ng kaligayahan ng Diyos. Kailangan po tayong dumikit sa Kanya. Okay po. Yung pong isda, masaya siya pag nandun siya sa katubigan. Di ba? Nakadikit siya sa tubig, nabubuhay siya sa tubig, sa piling ng tubig. Yan kasi ang natural niyang kalagayan. Ang isda, pag nahiwalay sa tubig at nadikit sa simento, sa asfalto, sa lupa, sa sayero, walang tubig,
malungkot. Bigyan mo man yan ng kotse, ng relo, damitan mo man yan ng pinakamamahaling damit, ibahay mo man yan sa magandang bahay, yung isda, hindi magiging maligaya. Miserable ang buhay niya. So, kung matalino yung isda, balik siya sa tubig, sa natural niyang kalagayan. Di ba? Kung matalino po tayo, kung magkaroon po tayo ng spiritual na karunungan, maunawa natin yung ang ating pag-iral na spiritual. Makagawa tayo ng tamang desisyon. Babalik ako sa Diyos. Pupunta ako sa Diyos. Diyos lamang ang magpapaligaya sa akin. Hindi yung girlfriend ko, yung shota ko, yung asawa ko, yung partner ko. Hindi yan. O yung kayamanan ko, o yung katanyagan ko, yung posisyon ko. Hindi. Karangalan, hindi. Material na edukasyon, hindi. Wala. Walang anumang material na sitwasyon na magbibigay ng kaligayahan sa iyo, sa bawat isa sa atin. Tanging Diyos lamang. Kung tayo ay nananampalataya, naniniwala kay Panginoong Hesus Kristo na ang hangarin niya sa atin ay tunay na kaligayahan, tatanggapin natin ang kanyang first and foremost commandment. Dito ka liligaya. Mahalin mo ang Diyos, Ama, ng buong mong puso, ng buong pag-isip, ng lahat-lahat mong isipan, ng buong pagkatao. Sa sarili lang po natin, hindi po tayo makumpleto. Kumpleto po tayo kapag kapiling natin ng Diyos. Oras na humiwalay tayo sa Diyos, hindi po tayo makakatama ng kakumpletuhan. Okay po. So, madali po nating makakasama ang Diyos sa simpleng gawain na binigay mismo niya sa atin. At yun nga po ay ang pagme-meditation, pagpo-focus ng ating kamalayan sa kanyang mga banal na pangalan. Ang banal na pangalan po ng Diyos ay walang pinagkaiba sa Diyos. So kung gusto po natin makapiling ang Diyos, ibabad po natin ang ating atensyon, ating isip, ating puso. Yakapin po natin ang mga banal na pangalan ng Diyos. Gawin po natin ito. Hinahamon ko po kayo. Subukan niyo po ito. Sinisigurado ko po sa inyo. Matitikman niyo po. Patitikimin po kayo ng Diyos nang hinahanap-hanap ninyo na spiritual na kaligayahan. Gawin po ninyo ito. Sa tulong po ng mga banal na pangalan ng Diyos, unti-unti, makakawala tayo sa pagkabilanggo natin sa impluensya ng material entanglement. Kahit man po tayo ay nasa katawan na ito, matitikman po natin ang spiritual na kaligayahan. Kahit man po tayo nasa loob ng material na katawan, pisikal at mental, tayo man po ay napapaligiran ng material na bagay, material na energy, kung awitin po natin palagi, itutong po natin palagi ang ating puso't isipan sa mga banal na pangalan ng Diyos, matitikman po natin ang spiritual na kaligayahan. Kakauwan po tayo ng Diyos. At tayo po ay magkakaroon ng buhay sa ating pag-iral sa katawan na ito na material, sa buhay na ito na material,
sa mundo na ito na material. Tayo po na spiritual na nilalang ay walang kamatayan kung ang pag-uusapan po ay pag-iral. Wala pag-ibig po sabihin ng kamatayan ay pagtigil sa pagtigil. Okay? Pagputol. Pagkat. So, tayo po ay walang pagkaputol sa ating pag-iral. Pero po bilang isang spiritual na lang, meron po tayong kamatayan. Kung sa aspeto po naman ng pagdaranas ng spiritual na kaligayahan. Wala tayong kamatayan sa aspeto ng pag-iral. Pero meron tayong kamatayan sa aspeto ng spiritual na kaligayahan kapag tayo ay humiwalay sa pag-ibig sa Diyos, sa pagsisilbi sa Diyos. Iiral po tayo na walang kabuhay-buhay. Kapag tayo po ay nawalay sa pag-ibig sa Diyos. Maski po sa Bible, meron pong ano po dyan, nakasulat na ang espiritu, ang kaluluwa ay may kamatayan. Ang tinutukoy po niya kamatayan ay kamatayan sa pagtikim, pagdaranas na espiritual na kaligayahan. Pagkaputol ng iyong ugnayan sa Diyos, ng pagmamahalan. Eternal po ang ating ugnayan sa Diyos bilang anak ng Diyos. Okay? Pero yung pong pagiging malapit, matamis na tagapagsilbi ng anak sa Diyos, nasa atin po yung pagpili doon kung gagawin po natin yun o hindi. Sa tulong po ng proseso na ito, muli po nating mare-establish, itatayo, makakamit, okay? Mapupwesto ulit tayo sa sitwasyon ng ating pagmamahal sa Diyos na spiritual na pagrelasyon sa Diyos at sa lahat ng ating mga ka-spiritual lang, ka-spirit soul, mga ating mga kapatid. Lahat po tayo magkakapatid. Isa lang pong source natin, yung Ama. Po. So, gawin po sana natin ang proseso na ito. Ang proseso po na ito ay magbibit-bit sa atin, magdadala sa atin sa posisyon, sa sitwasyon ng tunay na spiritual na pag-ibig, spiritual na kaligayahan, spiritual na kamalayan. Marami pong salamat. Haribol. Namaste. Si Panginoong Hesus Kristo, ang sabi niya, tinuro sa atin, mahalin niyo ang Diyos Ama ng buong puso, pag-iisip, buong pagkatao. Si Lord Chaitanya po, si Panginoong Gauranga Chaitanya, dumating po siya 500 years ago para sabihin sa atin, ikalat sa atin na heto ang paraan para makamit ninyo ang unang utos ni Panginoong Hesus Kristo. Awitin niyo ang mga banal na pangalan ng Diyos. Ito po ang mensahe ni Panginoong Gauranga. Bumaba po siya rito 500 years ago. Si Panginoong Hesus Kristo bumaba rito more than 2,000 years ago. Sabi nga niya, mahalin ng Diyos. Sa Old Testament, sabi rin po ni Moises o ni Abraham, mahalin ang Panginoong Diyos. Ito po si Lord Chaitanya, Lord Gauranga, sabi niya, ito yung paraan para dumating ka dyan sa sitwasyon na yan.
dati mong sitwasyon na nagmamahal ka sa Diyos, awitin mo, pakinggan mo. Regular mong awitin, pakinggan ang mga banal na pangalan ng Diyos. So gawin po natin. Maraming pong salamat. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Haribon. Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Banal na pangalan ng Diyos. Haribon, Yan po ang ibig sabihin ng Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon. Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Ay, Nitay. Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon. Haribon, Nitay Gor, Nitay Gor, Haribon, Haribon, Nitay Gor,
Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribol. Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol, Haribol, Nitai Gaur, Nitai Gaur. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whoa! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ooh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boom. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, maraming pong salamat.